focus dito. Game. Presto, naintindihan ko yon dahil trabaho ng CIDG yun. Ano? Ah. Ang hindi natin maintindihan at kinababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil Dali, damdamin lang ba yung pinahayag mo? Parang narinig ko, di ba? Parang narinig. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung video, mga kababayan, nung paghihimok ni Pokis doon sa mga militar na magbitaw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Inciting to sedition ho yun, mga bossing. dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, pinuhuli na arrest ng tulad ko. Yan, mga DDS, ganyan, ano? Banat kung ano ang mga sinasabi. Walang mga katotohanan, puro paninira yung mga sinasabi. Banat. Tapos kapag ka nakasuhan ng inciting to sedition, ayan, biglang ang entrada nila naku po, eto, bakit ganun? Kinakasuhan po yung mga nagpapahayag lang. Labag sa batas yung mga pagpapahayag ninyo. Dapat ang kinakasuhan na aresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga kumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawalang baha. Ayun Na, uy, wag mo nang intindihan yan, pre. Ginagawa na yan, di ba? Ginagawa na yan, inaayos na yan. Ikaw talagang meron ka sinabi at meron kami patunay dito, may video kami. Oh. nang inaasam natin na makulong, mapapanagot, pero wala. Ah. Yung background ng case po ninyo, inciting to sedition, meron daw po ba kayong mga nagpipahayag ng pagka-aklas laban po sa gobyerno or sa AFP? Ayun na nga yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na Nanghihikayat ng bagsakin ng gobyerno. Hindi ho na pagsakin ng gobyerno. Pagka sinabi mo, kayo mga militar, kayo mga AFP, talikuran nyo na si Bongbong Marcos, talikuran nyo na ang presidente. Ibig sabihin nun, mga bossing, wala ng armed forces ang presidente. Wala ng haligi ang presidente. Ano pa gagawin yan? Bababa na. Di ba? Sinabi niya yun mamaya. namin ginagawa yun sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao. Tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung Sige, tapusin mo yung sinasabi mo. May video kami dyan. yung paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, mga taong binoto natin, na pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay winalangya. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Sandali, nagsasabi ka ng ninakaw nila ang pera ng taong bayan. Ba't hindi mo man lang kami pinapakitaan ng ebidensya mo? Patunay mo na nagnakaw talaga ang Pangulo. Alam nyo ho, mga DDS, kung sino man yung mga susunod at magiging mga hero, superhero ng mga DDS sa mga susunod na mga panahon, huwag nyong lalahatin o iisipin na lahat ng Pilipino ay bobo at mahina ang kokote. Hindi kami sakop ng DDS. 'Di ba? Sabi ni Sir Almond Lee na minsan lang mag-comment, kadalasang comment kung pang ilan daw yung kanyang like. PMA year ba yan? He doesn't act like one. Hindi, totoo naman yung sinabi niya. No? Kung ikaw ay matalinong tao, makakapagpahayag ka, makakapagsalita ka sa kalsada nang hindi mo sasabihin na, kayong mga militar, magtanggal na kayo ng suporta kay Bongbong Marcos. May iwasan mo yun. 'Di ba? Kapag ganyan, nandoon ka na sa mismong kung ano yung sirkulasyon na yon na laging nangyayari, pinag-uusapan, mga batas-batas, maalam ka na, tapos makakasuhan ka pa, mahina ang tawag doon. Yun ang gusto natin mapanagot. Pero Bigyan ng justisya. is it true, sir, na nakikayat kayo sa militar na mag-aklas po sa pagharap? Hindi, wala tayong mag-aaklas. Hindi po pwede yun. Yun, Wala daw, wala. masasabi natin mag-aaklas, babagsakin ng gobyerno, talagang sinisius yun. Pero hindi nang ginagawa. Ayan na, siya na mismo ang nagsabi, talagang seditious yun. Hindi ko ginawa yun. Yun yung ginagawa ng Hindi daw niya ginawa. United People's Initiative yun. Pero general, ano daw po yung naging context? Bakit po kayo kinasuhan ng inciting Sabi niya, wala hindi ko alam. to sedition? Yung sinasabi nila, yung mga post ko raw na destabilization, nanggugulo sa gobyerno, mga ganon. Pero wala naman yung talagang mag-aklas, labanan ng gobyerno, wala naman ganon. So yung aming grupo, United People's Initiative, ay tuloy-tuloy pa rin na magpapahayag ng naramdamin natin mga Pilipino. Dali, i-move na natin. No, ito, ayan na. Malapit na pala konti na lang. Move na natin.
ito. Umpisa na ho dito. O, game. Pero sa ngayon, wala pa eh. Yung taong bayan nagsasabi, hindi na karapat-dapat maging Pangulo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan, taong bayan na magsasabi, hindi karapat-dapat maging Pangulo ang Pangulong si Bongbong Marcos, no? Oh, Yun lang. Sir, kanina meron din po kayo nabanggit about Sir Bronner. Pwedeng, Yes. Oo. Dahil na hindi na karapat-dapat ang ating Pangulo ay napatunayan magnanakaw at saka bangag. ayan, kinakausap na si Bronner. Di ba? Oh, kasi napatunayan bangag daw ang Pangulo at napatunayang magnanakaw ang Pangulo. Oh, Drug addict. Hindi siya pwede maging Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Kaya tayo, ang mga taong bayan na nananawagan ng Chief of Staff, sumama sa sigaw ng tao. Chief of Staff, sumama sa sigaw ng tao. Oh, Paniwa at pakinggan ang hiling ng tao na mag-withdraw na siya ng support kay Chief mag-withdraw na ng support kay of Staff ay kay President Ferdinand Evelyn Marcos. ano tawag mo doon, Brad? Nakalimutan mo yon? Chief of Staff, mag-withdraw na ng support kay Bongbong Marcos. Nakalimutan yata niya. Siya mismo nagsabi noon, mga bossing, na seditious daw ho yung paghihikayat ng pag-withdraw ng mga militar kay Pangulong Bongbong Marcos. So ayan, sampal sa kanya ho yun. At syempre mga boss chief mo, sir, yung mga nakakasuhan ng mga ganito, no, syempre, mga DDS, huwag kayong magsasaya. Pinky MA, shout out sa iyo. Oh, huwag kayong magsasaya. Bakit? Kasi si Pokis, nag-ano lang naman po yan. Piyansa lang naman po yan. Ibig sabihin, meron pang mga hearing nakakaharapin yan kaugnay doon sa kanyang kaso. Ngayon mga bossing, pag may kaso ka, kailangan mo ng lawyer. Pag may kaso kailangan mo ng magtatanggol sa iyo. Yung nakita natin na lawyer, di ba, Margie Barcebal ni Pokis, tingin ko walang iba kundi yung maliit, si Gasolito, ano ba? Oh, yung lawyer po ni Alice Guo, na ngayon po nasentensyahan na po si Alice Guo ng reclusion perpetua habang buhay na pagkakabilanggo po. Yung si Denise Cornejo, si Topacio, si Denise Cornejo naman mga kababayan, kliyente din yun ni Topacio at si Cedric Lee. Mukhang ang ano naman po doon, hatol doon, ganun din yata. Mahabang pagkakakulong din. Si Tebes naman mga kababayan, ganun naman din. 'Di ba? Nasa oblo naman din po, mga boss chief amo, sir. Oh. Ngayon, baka daw po kailangan ng extra sabi ko, mukhang ang ending nitong si Pokis makukulong din. Lahat ng kliyente kulong. Ngayon, baka hindi daw po kayanin ni Atty. Topacio at kailangan ng extra power ay kukuha pa daw po sila ng pangalawang lawyer o backup na lawyer. Sino daw mga bossing? Sabi two heads are better than one. General Pokis to hire Atty. Torion to back up Gasolito. Putik na yan. Ganyan din yan Lawyer ni Kibuloy. Alam niyo parehas yan, mga boss chief mo, sir. Napapansin ko dyan sa dalawang lawyer na yan. No? Halos karamihan nung kanilang mga naging kliyente o kliyente mga nagtago. No? Mga nagtatago, mga hindi sumusuko, at kailangan pang arestuhin, kailangan pang hulihin Pero ang ending kulong din naman po, mga kababayan. Si attorney na puro English ang isasagot sa iyo para pagmukain na napakagaling niya na attorney. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, yun ang expertise ng lawyer nila, magpakulong ng kliyente. Sandali lang, Pokis, kung gusto mo na makasalba, ay nako po, tingnan mo na lang yung background nitong dalawa na ito kung yan talaga ang lawyer mo. Tingnan mo na lang yung mga kliyente niyang mga yan. Kung gusto mo talagang makalaya, baka
baka gusto lang magkaroon ng trabaho niyang mga 'yan. Kaya ipinagtatanggol ka. Hindi, trabaho nila yung pagiging lawyer, eh. Eh, siyempre doon sila kumikita, doon sila, sumasahod ho, 'di ba? Nagtataka ako, biruin niyo mga bossing, kung ako ang tatanungin mo, "Mark," kunyari nakasuhan ho ako, "Sino ang kukunin mong lawyer?" "Oh, eto si Attorney Topacio, eto si, um, Attorney Torion, sino pa? Si Jimmy, 'wag na si Jimmy Bondoc, hindi ko talaga kukunin 'yun, bakit 'to?" Eh, wala namang eksperyensya 'yun, eh. Malamang ho balagungin lang ho 'yun doon sa loob ng ano, paglilitis, eh. Author 'yun, tapos itong si Gasolito, sasabihin ko, "Hindi, ako na lang kaya magtanggol sa sarili ko. Puwede ba 'wag na akong mag-lawyer? Puwede ba ako na lang ang magtanggol sa sarili ko?" 'Di ba? "Bakit Mark?" Eh, putik na 'yan, yang mga lawyer na sinasabi niyo, eh, puro naman ano, puro naman, nakakulong yung mga kliyente niyan. Oh. Baka sabihin pa sa akin 'yan, "Uy Mark, oh, magtago ka." Hindi, hindi naman ho gano'n, 'no. Tingin ko naman hindi nila, pinagtatago. Pero hindi po ano, hindi po maiiwasang isipin ng mamamayang Pilipino 'yun kasi po halos karamihan nung kanilang kliyente, eh, gano'n yung ginagawa, 'di ba? Oh, mabilang sa mga kliyente nila na nakulong, 'wag na. Sino kaya ang kukunin kong lawyer kapagka ano, kapagka yung kunyari nakasuhan ako. Actually may lawyer kami 'no, shoutout kay Attorney Panela, oh. Hindi ho Panelo, Attorney Panela, Maynard Panela, shoutout sa'yo boss, oh. 'Di ba? 2 kaso ngayon yung hinahawakan niyan, may kinasuhan ho kami diyan sa Pilipinas. Pero yung pagdating dito, hindi ko naman kaya na i-hire si attorney ano, si attorney. Kung puwede si Attorney Claire Castro, magaling 'yun, talaga ipinagtatanggol ano. Talagang maliwanag mag-ano, maliwanag, magpaliwanag si Attorney Claire Castro, kaya lang tingin ko hindi puwede. Puwede ba siya? Kahit USEC siya. Si Attorney naku po, 'wag na, hayaan mo na. Baka parehas pa kaming baka parehas pa kaming puro mura lang ang gawin. "Roque, kunin mo." Eh, at sabi ni ano, si Sir Chris Angel, "Kunin mo si Buko, Attorney Buko." Naku po, ubos. Mahal 'yan, 'no, attorney o lawyer ng mga Soto, si Attorney Buko, eh, napakagaling naman ho, mga bossing, 'di ba? Siguro mag-stay na lang ako kay Attorney Maynard Panela. Hindi kasi ano naman ho, eh, merong kanya-kanya pong mga expertise yung mga lawyer, mga bossing. Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Ilabas si Gutesa para managot ang mga sinungaling. Sabi ho kasi ni Chavit Singson, nakita niya na si Gutesa, hawak na nitong si Martin Romualdez, oh. Pero wala pa naman po pinapakita. Sabi, Attorney Libayan na lang, bossing, tigil na nga natin 'to, 'no? Magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat, 'no? Mamayang gabi naka-live din po tayo, ganap na 8:00 ng gabi. Muli po, maraming salamat and God bless po.